Network Entertainment. Okay, so welcome sa bago na namang episode ng The Red Door Podcast, and siguro nagtataka kayo kung bakit ganito. Correct. Kahit ako nagtataka din na bakit ganito. Bakit kasama na kita? Oo nga Bakit nandito ka na bigla? Parang nung mga last na episode, lalo na nung nakaraan na episode, yung kasama natin si Prey, magkalayo pa tayo. Oo. Tapos ngayon, ganito na. nandiyan ka na bigla sa tabi ko. Tingnan mo, kung kailan tayo magkasama, saka tayo hindi magkasabay. magkaintindihan ng timing. Pero pag online, nagkakaintindihan naman. Pero yun, maraming salamat sa The Pod Network for having us here dito sa studio. Ayun, so... Thank you so much din sa mga tumutulong sa atin mag-setup kanina. Napakaganda nung setup nila. Tingnan nyo naman. Laki ng logo, ang ganda oh. Laki ng shoutout sa'yo, Vance. Yan. Dahil siya yung gumawa ng logo na yan. Tapos, actually, kaya natin naisipan na mag-studio kasi sabi ni Prey, nakaraan, may multo daw doon. Ayoko na doon. Oo. Sabi nga, ayoko na mag-shoot doon. Dito na lang tayo. Dito walang multo. Nga pala, meron tayong part 2 sa episode natin kay Prey. Abangan nyo yun. I-announce namin yun para mamarkan nyo yung calendars nyo kasi it's an episode na medyo mas special dun sa last kasi meron pa tayong isang makakasama dun. Correct. Kasi ang ganda ng feedback ng mga tao dun sa may episode na yun. At saka, for the record, hindi lang siya yung longest na episode natin, kundi pati most viewed. Oo, most viewed siya. Sa ngayon in just a span of 5 days. 5 days. Ganun na agad yung inabot ng views. Sobrang. Thank you so much sa'yo, Prey. Ayun pala, ilan na yung views niya ngayon? 6.7K. 6.7K. Ayan. So, expect ko nang makakabasa dito ng mga bash. Kasi yun yung senyales na na paangat sumasakses ka. Oo, sumasakses ka na. Paangat yung isang episode kapag makakabasa ka ng mga bash. Yes. Ayan, ito. Magbabasa ako ng mga comments na nandito sa Spotify. This one is from Lieza. Guest nyo po please sina Boss Rino, Boss Vino, Val Baliw, mga nagpasimula ng content mukbang ghost hunting. Sobrang aliw sila. Susubukan namin silang i-reach out pero try namin. Tapos ito naman galing kay Life is Beautiful. Grabe, parang somehow gusto kong ma-experience yung na-experience ni Prey pero sa part lang ng duwende. Yan yun ang iba. Ayaw niya dun sa may sa yung may clown na nakakatakot. Oo. Ayan. Ito naman galing kay Dara. Dara_18. Si Dara Constantino ata to. Sana po mag-guest ulit ang G-Boys, Cripsilog at sana po 4 na kayo mga titos. Dina-download ko po ang mga episodes para pakinggan ko sa biyahe. Maraming salamat Dara and nag-greet din siya ng Happy Halloween sa atin last time. So, yun. Thank you so much. Thank you so much. Ako naman magbabasa naman ako ng mga comments dito sa aming YouTube. Masyadong marami to. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo maisa-isa. Pero may isa akong hinahanap dito na comment na parang nire-request niya na magpa-shoutout. Pero parang laging nalalagpasan. Anyways, kung malagpasan ka man ngayon ulit, pasensya na. Pero i-remind mo ako sa susunod para i-notes ko na o may tabi ko na. Meron ditong nag-comment ng sabi ni Basketball Universe 9979, hindi ako makafocus sa topic, sa face lang ako ni Miss Prey nakafocus. Uy. Grabe, natabunan tayo ni Prey. Oo nga Meron din dito, new subscriber here. Nakakatawa po kayo, ang dami kong nagawa habang natawa. Sabayan ng kilabot. Nakakaalis po. Sana may part 2 po. Nakakaalis po nang? Medyo naputol. Sabi yun ni Lekna Ekarg. Ang hirap banggitin ng pangalan. Meron din naman dito na Raver Lawrence 0703. Ang sabi niya ay, ganda episode, ganda guest, and napaka-sweet ng boses niya. Wala na in love na ako. Gay. At saka meron din pala dito nagpapatanong kung si Ate Prey ba at si Olivia ng Paranormal ay iisa lang. Yes, iisa lang po sila. Sa mga nagsasabi na magkamukha sila or parang may pagkakahawig yung boses or parang parehas yung story, ang reason is iisa lang si Olivia at si Prey.
Tapos last na isa-shoutout ko ay si Winry. Si Winry. Si Clarissa Winry. Kasi parang gumawa ako ng isang content sa TikTok na yung wag nyo to isa-search tong video na to. Tapos siya nagsabi sa akin na meron nung Orozco the Embalmer. Yun. Yung pinakita ko. Pinanood ko Oo, yung pinapanood ko sa'yo. Tapos sabi mo, siya nagsabi nun, shoutout sa'yo, Winry. Ayun. Nga pala, isang magandang announcement pala. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa The Red Door Podcast page kasi yung Facebook page natin ay 1,000 followers na. Yun, happy 1,000. Bili na ba tayo ng mga lobo? Yung gintong lobo? yung Siguro kapag mga 100k, hindi. Maliit na number lang to para ngayon pero sobrang na-appreciate namin na andyan kayo para supportan kami. Sana magtuloy-tuloy and magpakapagpagawa na kami ng bahay. Hindi, makagawa pa tayo ng mas maraming episodes. Ayun. Grabe, layo na agad ang narating. So, mukhang inabot na natin yung 5-minute mark. Siguro umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Yep. Una ka ba? Or Sino muna? Bato ba topic? Kasi nasa bagong set tayo dito ngayon. tayo. Pwede tayo Pwede tayo magkato. Isang bagsak. Sige, isang Okay, bagsak. isang 1, 2, bagsak. 3. Okay, pareha. Scissors? Ano ba yun? Isa pa. 1, 2, 3. Ano ba yan? Social connection? 1, 2, 3. What the? Kailangan, wala pong magkukwento ngayon. Kailangan ito may iba na. Sige, Wait sige. lang. Pipili muna ako na isa para hindi tayo Meron na? magkapares. Okay, Meron na. sige. 1, 2, 3 go. Okay. So, ikaw. Ayan, okay. Sige. So, itong kukwento ko ngayon ay nabasa ko sa ating friendly na Facebook page na Spookify. Ayun. Ang title nito ay Bata. Ako pa... Hindi sanay no? Pero ito. Ako nga pala si Myla. Not my real name. Gusto ko lang naman i-share sa inyo ang aking experience sa aming bahay ngayon. Huwag kayong mag-expect dahil hindi naman ito sobrang nakakatakot. Okay, sige, hindi na mag-expect. Grade 2 pa ata ako noon nang nagsimulang may kasama kami sa bahay. Yung CR namin kasi ay nasa labas at kung lalabas ka ay nasa harapan mo na ang CR namin. Kaya tanaw mo ang loob pag nasa labas ka. Mahirap lang kami hanggang ngayon kaya wala kaming maayos na pintuan kaya kung may magnanakaw sa gabi, makakapasok agad. So ito na nga. Grade 2 pa lang ako ng aking mga magulang ay hindi na magkaintindihan sa isa't isa. Hindi ko lubos maisip kung bakit sila ganon kaya kada gabi dinidibdib ko ang kanilang mga away kaya siguro humiling ako na magkaroon ng isang kaibigan sa gabi. Bandang 6:00 ng gabi habang ako'y nagwawali sa labas, hindi ko rin alam kung bakit sinapian ako ng kabaitan na iyon at 6 PM na nagwalis pa rin ako. So balik tayo, habang nagwawalis ako ay parang may tumakbo sa likod ko. Pero paglingon ko ay wala naman kaya nagpatuloy ako sa pagwawalis. Maya-maya ay paglingon ko sa likod, kitang-kita ko sa dalawang mata ko na isang batang nakaputi na tumakbo papasok sa CR. Ang akala ko ay aking bunsong kapatid na nagtatagu-taguan na nakikipagtagu-taguan sa akin. Kaya naman ay lumipat ako sa CR at pagbukas ko sa pintuan, wala akong nakita. Maya-maya ay may narinig akong boses sa loob ng bahay at agad ko itong pinuntahan at nakita ko doon ang aking kapatid. Laking pagtataka ko kung sino ang pumasok sa CR at bakit wala akong batang nakita sa loob na alam ko naman na merong talagang pumasok. Sa gabing iyon, habang nag-aaway ang aking mga magulang at nagbabatuhan ng kung ano-ano mga gamit, tumakbo ako sa aking kwarto at umiyak habang rinig ang mga away nila. Maya-maya ay parang may tao sa likod ko kaya bigla ko itong nilingon. Laking gulat ko na may isang batang kamukha ko na para bang tumingin ako sa salamin. Ngumiti lang ito habang ako'y takot na takot at naisip ko ang aking kahilingan na sana'y magkaroon ng kaibigan sa gabi. Nilapitan ko ito na sana ako dapat ay natatakot ngunit parang ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Habang siya'y ngumingiti ay tinuro niya ang aking teddy bear na para bang nais niyang ipahiwatig na gusto niyang maglaro kasama ako. Kaya kada gabi ay nagpapakita ito at nawala sa isipan ko ang aking mga kalungkutan at dinadaan lang namin ito sa mga laro.
Habang lumalaki ako at napapagod na maglaro at busy na sa pag-aaral ay madalas na lang itong nagpapakita habang unti-unti na itong nawala. Kaya ngayon na 17 years old na ako ay naaalala ko ang mga oras na magkasama at masayang naglalaro noong kasama pa siya at nagpapakita sa akin. At minsan inaamin ko na namimiss ko ang batang iyon dahil siya lang ang nagpapatibay sa loob at tuwing nagbigay pag-asa at tanging nagbigay pag-asa sa buhay ko kahit hiwalay na ang mga magulang ko. So para tong Casper the local version. Oo. Na parang ang naalala ko pa diyang isa yung movie na Us. Us? Oo. Yung may Ay, ka-counterpart may sila. kamukha siya. Yung may ka-counterpart sila tapos na-meet nila yung ka-counterpart nila, di ba? Oh, yung Na mga parang- ano bang tawag dun sa kanila? Nakalimutan ko yung parang pinaka-term kasi parang katumbas yun ng doppel pero hindi Yun yung nakatira Nasa sa may baba. ilalim. Oo. Na parang, uy, ang ganda ng buhay nyo dyan, palit naman tayo. Kami naman yun dyan sa may taas, di ba? Maganda rin yung Katakot. Us na yun eh. Oo, maganda yun. Jordan Peele yun eh. Pero ang maganda dito sa kwento na to, parang hindi siya, imbis na nakakatakot talaga siya, naging parang, niya pa anchor yung yung multo parang, pero tingin mo, Hindi siya multo Parang pwedeng parang ginawa niya sa isip niya para mag-cope sa Yun, parang imaginary friend Oo. na kasi dahil sa sobrang lungkot, depression, tapos apektado pa siya dahil parang broken family. Ay hindi, nag-uumpisa na nag-aaway yung mga parents, nakabuo siya ng isang ng support system within sa sarili niya. Oo, Pwedeng isang- gano'n, kung hindi man totoo na mayroon talagang multo kasi pwedeng dahil nga kamukha niya, baka galing talaga sa kanya. Oo. Shoulder to lean on. Sarili ko lang. Sarili ko lang ang aking kakampi. Tapos buti hindi din umabot sa point na paglaki niya nandun pa rin. Kasi mag-aaway talaga yan talaga. Pero kinilabutan ako dun sa part para kasing nai-imagine ko yung part na yung nakita niya yung sarili niya. Oo, ang harap-harapan. Tapos ayun. Baka pag ako, hindi ko kaibiganin Ano na? Hindi ko kaibiganin. Pag nakita ko yung sarili ko, parang hindi ako aabot sa point na kakausapin ko. Tapos paano pala kung ang plano niya is i-eliminate ka? Oo, Parang papalitan ka niya. The Prestige. Oo. Yung gumagawa ng isa pang ikaw pero ang plano Kailangan ma-eliminate yung isa. Oo, para isa lang yung natitirang buhay. Hindi pwedeng dalawa. Yun, may kwento ka dyan? Meron. Ito, ang title nito ay Group Project Okay. based on real story. Nice. So, ibig sabihin, may mga hindi, di ba? Sabi Oo. natin may mga fiction may mga talaga. fiction. Ito malupit, based on real story. Pero sa umpisa, hindi ko to kwento. Hindi ko to kwento. Naikwento ito sa akin ng uncle ko. Okay. Pero sinabi niya talaga na based on real story. So pinanghahawakan niya yung kwento ng uncle niya na totoo yun kasi uncle niya yung nagkwento It was his high school days nung nangyari ito. Isang araw, their teacher decided to do a group project. Naging kagrupo niya yung pinakatahimik sa room nila. They decided to make their project sa house ng kaklase niya. Yung bahay ng kaklase niya malaki at literal kakasya talaga sila. Malawak din ang lugar ng kinatatayuan ng bahay ng kaklase niya. Bumungad agad sa uncle ko yung paligid na puno ng naglalakihang kahoy. At ang hangin ay tila kakaiba. Napansin din niya na parang hindi mapakali yung kaklase niya na pinakatahimik doon sa room nila. Ayon sa pagkakakwento niya sa akin, yung gilid ng bahay ay ginawang tambakan. Nakita nila yung salamin. Nagkatuwaan sila at sinubukan nilang tignan yung reflection nila sa may salamin. Ang ginawa nila, nagpasunod-sunod sila sa pagtingin sa salamin. Yung unang tumingin sa salamin, parang wala naman. Parang normal lang. Hanggang sa umabot na yung uncle ko na siya na yung susunod na titingin. Nagulat siya nang bigla siyang tinulak ng kaklase niya na laging tahimik. So ito yung may-ari ng bahay, no? Kasi 'di ba sabi, meron daw silang kaklaseng tahimik, tapos naisipan nila na gumawa ng isang group project doon sa bahay ng kaklase nila, and nakakita sila ng salamin na siguro feeling ko yung salamin to na antique
Malaala parang sa may Conjuring Hmm. Conjuring Part 3. Ah. Siguro sinisilip-silip nila. Pero nung turn niya na daw ay tinulak siya nung kaklase nilang tahimik. Sinabihan siya na lumayo ka dyan, halika na. Agad naman na sumunod yung uncle ko. At ikinuwento sa kanya ng kaklase niya na tumulak sa kanya na lahat ng kaklase natin na tumingin sa salamin na yan, walang ulo. Natatakot na ako kaya kita tinulak dahil sa kadahilanang ayaw ko na makita kang pugot. Hindi lang din doon nagtatapos at nagdagdag pa daw ito na may nakita yung kaklase niya na may malaking tao raw sa isang puno na abot ang refleksyon sa salamin na iyon. Based on real story? Pwede. Pwede, kasi ano yun? hindi, wala lang. Parang may narinig na ako mga kwento ganyan dati. Nakikita sa salamin tas pugot. Pero di ba may ibig sabihin daw yun? Yun nga, yung premonition. Tapos, anong kailangan gawin? Sampalin ng tsinelas. But, ano ba yun? Yung pinakamahirap yung suotan ng sombrero no? Oh. Parang wala na kang ulo, susuotan mo pa ng sombrero. Lulutang. Pero posible din kasi yan kasi yung sinasabi nga nila na yung mirror daw ay portal. Portal. Parang sa The Conjuring, di ba? Nagsilbing yung mirror bilang portal. At nakatalo sa mirror? Sa? Mirror? Saan? Doon sa The Conjuring Part 3? Power of friendship. Power of family. Power of family. Yung mirror na naging twister. Oo. Ang bilis May nakita rin pala ako, Paps, niya na sa TikTok. Parang TikTok trend siya na ang ginagawa yung cellphone, hinaharap sa salamin. Parang gumagawa sila ng portal. Di ba pagka hinarap mo yung, kunwari, front cam ng cellphone, ihaharap mo dun sa may mirror. Sa salamin. Makikita mo pa yung isang cellphone ulit na may mirror hanggang sa paliit ng paliit. Parang ina-adjust nila, Paps, na mag-align. Tapos biglang parang may nangyayaring something. It's either, may nakita ko isang video na parang may nakitang lumiwanag dun sa loob. Meron naman yung parang nag-glitch. Nasira yung camera. Tapos nabitawan niya. Hindi ko alam kung mga fake ba o fake sunod lang sa trend. Ay, grabe. Ang daming nga talaga dun sa mirror. Di ba yung mirrors din na palabas? Oo. Grabe din yan. Maganda rin yung kwento nun. Tapos yung twist sa dulo. Ay, twist yung parang bad trip na nangyari sa dulo. Napunta siya dun sa kabila. Hindi na siya makalabas. One yan, di ba? One. Kasi 2 part yan Kung hindi nyo pa napapanood yung mirrors, maganda rin yun. Pero kung gusto nyo talaga nakakatakot, tingin lang kayo sa mirror. Hindi, biro lang. Biro lang. Ito, magbabasa naman ako, Paps, ng story na sinend sa atin sa email. Ayan. So, kung gusto nyo rin magpasa ng mga stories, isend nyo lang yung mga kwento nyo sa kwentongrdp@gmail.com, or kung part na kayo ng community sa Facebook, The Red Door Podcast PH community, pwede nyo i-post doon yung mga kwento nyo. I-accept namin or i-approve namin para mabasa ng iba, and then i-share namin sa mga episodes namin. Maganda to kasi kapag nag-submit kayo ng story doon, mababasa din ng ibang members. At saka open to kahit kahit writer kayo ng mga fiction stories, hindi naman necessarily kailangan personal experience. Pwedeng kung sakaling nagsusulat talaga kayo ng mga horror stories, tapos gusto nyo i-share para mabasa ng iba yung story nyo, post nyo lang doon, i-approve namin yan. Yes. Ayan. So itong kwento na to, check ko muna. Parang hindi naman niya sinabi kung wag banggitin yung pangalan. Pero galing to kay Mika Luis. Hindi ko alam. Tapos nabasa mo na pala, no? Ito. Sinad niya to November 2. Ay, hindi pa. Hindi pa. So, yun. Ang title nito ay November 1 Short, Creepy, or Weird Experience. Ayan. Hello po mga titos. Sana mabasa po itong story ko. This is my first time submitting a story on social media. Oh my God. I won't mention my name na lang po since this is just short. It's too late. It's too late. Ayan.
Gusto ko lang i-share yung experience ko kahapon, which was November 1 nung time na yun. Hindi naman siya scary for me, but it's a bit creepy, weird, or siguro a jigsaw moment. Ayun. Yun. Fun talaga siya. Umaga kahapon, mga 7 a.m., pumunta kami ng kapatid ko sa sementeryo para bisitahin yung yumaong lolo and lolo namin sa father side. Since hiwalay yung parents namin, kaya dalawa lang kami ng kapatid ko ang pumunta. Nagbigay ng flowers and nagsindi lang naman kami ng kandila, tapos kinakausap namin sina lolo at lola. Nothing unusual naman. Then umuwi na kami. Lunchtime, we were casually eating nang may bigla kaming naamoy na kandila na nasindihan. Actually, di naman napansin agad ni na mama and kapatid ko. Naamoy muna iyon ng tito ko na nasa labas. Sabi niya, may amoy kandila raw. Tapos yun, naamoy din namin, so meron nga. Pumunta si mama sa second floor kung nasaan yung altar namin. Wala namang nakasindi. Pag sumisindi naman si mama, bakit na ano ako dun? Pareho pa tayo. Gulat ako eh. Hindi. Bakit ka sumisindi mama? Sabi niya, pag babaguhin ko pag nagsisindi naman si mama, di naman ganun kalakas yung amoy. Tsaka di abot sa baba. Na-imagine ko tuloy paano kung ganun. Tapos biglang ang lamig ng paligid at nagtataasan yung balahibo ko. Sinasabi ni mama na baka sina lolo at lola raw yun. Binisita rin kami. Nagjo-joke na lang kami ng kapatid ko na, uy, what's up tatang, nanang, ganun. Hindi naman siya talaga scary pero weird and creepy. Mas gusto na nga lang po namin na isipin na sina lolo at lola yung bumisita kaysa naman ibang kaluluwa. Chinat ko po si papa about dun sa nangyari nung lunch. Nasa ibang bansa po kasi siya. Then gabi, nagchat ulit si papa. Ang sabi niya, siguro nga binisita kayo ng lolo and lola nyo kasi yung sa wedding lumabas 8:25. Yung 8:25 po ay birthday ng lolo and lola namin. Na-miss ako doon mga titos, but at the same time goosebumps. Mga titos, do you think po ba na sina lolo and lola po talaga namin yun or just a mere coincidence? Magkano tinaya? Kung nanalo yung 8:25, asan yung balato namin? Ano ba tinayaan nyo? 15 lima lang o Pompiang Hindi tres? ko alam yan kung ano yan. Ewan ko kung napag-usapan na natin to sa mga sa mga previews. Tumalsik pa yung ko. May tumalsik pa sa akin. Ewan ko kung napag-usapan na natin to sa mga previews. Yung meron dati sa amin na na magwe-wedding na 'di ba, parang may card siya. Oo. Doon sinusulat ko ano yung mga taya. Sa likod, may kodigo nung kung ano yung mga number. Paano kodigo? Kodigo ng mga code, kunwari, buntis, 6, parang ganyan. Nadapa. Buntis kasi mo. Oo, nadapa. May katumbas talaga, Paps. Kada isang parang object or kunwari, lalaking asawa, 11, ganun. Kada isang number may katumbas na parang symbol. Ang ginagawa ng iba kasi kapag napapanaginipan nila yun yung tinatayaan nila na number sa wedding. Okay. Na parang, hala, nanaginip ako ng lalaking nahulog sa puno. Tapos titignan ngayon kung ano yung katumbas nun. Ano yan? Grabe. Oo. Yung mga, anong tawag sa mga nagwe-wedding, weddingeros? Hindi, ano yung tawag din sa mga kumukuha ng taya? Kabo? Kabo? Kabo / dream interpreter. Oo. Mga ano ba tawag dyan? May tawag dun, di ba? Yung parang sa mga Ano yun? Yung sa mga, parang mga Joseph the Dreamer. Yung, yung mga, grabe. Yung nag-wedding, pag pumupunta sa mga bahay-bahay. Tataya ka? Ano pa naginip mo? Gano'n na. Ano pa naginip mo? Sleep paralysis. May umupo sa akin demonyo eh. Umupo. Ano yan? This is a is. Tapos, grabe. Dinaig pa si Joseph the Dreamer. Kasi si Joseph the Dreamer, di ba? Parang nung nanaginip siya, na-translate niya yung parang 5 taon na tigtoyot, parang gano'n. Hindi ko nakabisado eh. Pero yun, malala. Kaya nilang malaman kung ano yung pwedeng lumabas sa wedding based sa panaginip mo. Kabo tawag yan. Ang saan sila madalas nag-aantay?
Sa wetting shed. Sa wetting shed. Yung mga kabo doon ang parang medyo. Sa tayo magkikita? Doon sa wetting shed. Ay nako, nag-iisip pa ako ng ano eh. Ano kayang Nag-ano ka, nagba-buy time? Nagba-buy time ako eh. Parang gusto ko mag-isip ng anong tawag sa magkakasamang kabo. Hindi. Ano, Kabuklod. pwede rin Cabo Hiking Society. Hindi, pantatlo lang May pala. magko-comment na naman dyan. Ang corny nyo, kuya. Corny nyo Ano naman, kami tito. sinabi no? May nag-comment na nakaraan eh. Ano sabi niya? Sabi niya parang, Kengkoy! oo, Kengkoy. Tapos tinignan ko yung YouTube. Kengkoy. Nung sinilip yung Para kasi yan ang first move bago ka umatake. Kasi ako gawain ko yun sa Facebook. Parang pag may nagbabash sa akin, ang first move ko, sisilipin ko muna yung profile. Tawag doon perfecto din. Yun, wala na ako laban. Tatanggapin ko na lang. Tatanggapin ko na lang na mali ako. Pero pag mga troll, di yan. Kasi wala ka talagang laban dyan. Oo, wala. May isa ako one time parang inasar niya yung sticker ko rito. To, yung madalas nyo makita, yung sticker dyan. Pimple patch. Sabi niya, boss, ano yung nasa mukha mo, langaw? Ginano niya ako. Di, inisto ko siya. Oo. Naka-public. Kumbaga, profile talaga. May mga upload na picture. Kunin ko yung isang picture niyo. Comment ako. Oo, boss, langaw. Dinampot ko nga ito yung itsura. Tapos, binalik. Pinost ko yung niya, yung mukha niya. Back to you. Back to you. Pero sa Facebook ko lang yung ginagawa. Mabait ako sa YouTube. Minsan. Ako hindi eh. Hindi, may kasi. Yung iba kasi hindi, papansinin nyo sa mga YouTube, pag constructive criticism naman, tinatanggap Okay lang, naman namin. oo, pag constructive. Pero wag naman kayong galit. Wala naman kami ginagawa eh. Ba't nagagalit kayo lagi naman? Na parang, kayo, parang, yung iba nagmumura pa no? Oo. Wag naman magmura. Kumbaga, Magmahal constructive, tama. Constructive criticism lang. Katulad, may nag-constructive meron criticism nga. yung nakaraan na Meron. parang, nasayang daw yung ibang kwento ni Prey kasi nasingitan Tapos hindi na natuloy. hindi na natuloy. Huwag kayong mag-alala kasi may part 2. Oo, may part 2. Lahat ng mga nabitin na kwento ni Prey na hindi niya na ikwento dahil panay ang tanong namin, tatanungin ulit namin sa part 2 kaya abangan nyo yan. Yes. Anyways, It's your turn. it's my turn na. Babae sa hagdanan. Uy. Ba't Sino kaya hagdanan? to? Wait lang ha. Ito na. Alas 5 na yun ng hapon, medyo madilim na. Pumasok ako sa bahay para maghugas ng pinggan. Madilim sa loob ng bahay kasi lampara lang ang ilaw sa bahay ng tita ko. Habang naghuhugas ng pinggan, may naaninag akong babae sa may hagdanan papunta sa kwarto ng yumao kong lola. Noong una, binaliwala ko lang yun kasi akala ko si tita lang yun. Pero may bigla akong narinig na boses sa labas. Kaparehas na kaparehas sa boses ni tita. Nilingon ko ulit ang babae na nasa hagdan. Nanindig ang balahibo ko nung makitang nakaharap na ito sa akin. Tumingin ako ulit sa bintana para ikumpirma na tita ko talaga ang nasa labas. Kung si tita ang nasa labas, sino tong babae na nasa may hagdanan? Lumingon ako ulit doon sa kinatatayuan ng babae. Nagulat na lang ako nang makitang nakaharap na ito sa akin at nakatitig sa mga mata ko. Halong kaba at takot ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Itim ang mga mata niya, shoulder length ang buhok niya, sobrang putla ng balat niya. Nakasuot ito ng brown dress na pangluma yung style. Galit na galit itong nakatitig sa akin. Mas lumala pa yung kaba at takot ko nang bigla siyang lumutang at tumagos sa pinto doon sa kwarto ni Lola. At ang nakakapagtaka at gusto kong malaman, naikwento ko na ba ito? Hindi pa. Ata, ay parang. Hindi, wait lang. Sige, Kasi baka tuloy mo. nalilito ako kasi, di ba, nabanggit ko nga nung nakaraan, nabanggit ko nung mga dati, before, siguro sa mga ibang nanonood ng The Red Door Podcast na share din ako ng story pag nagla-live ako. Oo, kasi baka, minsan, baka naikwento ko na tapos hindi pa pala dito. So, sakto.
Ito na, di lumipad tapos tumago sa pinto. Walang ano-ano ay iniwan ko ang mga huhugasin at kumaripas ng tumakbo palabas ng bahay. Hiningal pa ako dun Agad ko namang sinabihan si tita na may taong nakapasok sa kwarto ni Lola. Hindi agad siya naniwala sa akin at tinawanan lang ako. Tumungo siya sa sala at nakitang nakasara naman ang pinto doon. Wala din naman daw siyang nakitang tao na pumasok sa pinto doon sa kusina. Agad niyang tinawag si mama kung may nakita ba siyang babae na pumasok. Pero wala din naman daw nakita si mama. Agad silang kumuha ng flashlight at pumunta sa kwarto. Nagtaka naman sila kasi nakasarado naman yung pinto. Sinabi ko sa kanilang tumagos yung babae sa pinto. Nagkatinginan sina mama at tita sabay pasok sa loob. Ako naman ay nagpaiwan sa labas. Ilang minuto pa bago sila lumabas muli. Sabi pa ni mama, pagpasok nila ay dama na nila ang paninindig ng mga balahibo nila. May narinig silang lumalakad at parang nangangalkal sa mga gamit ni Lola, ngunit wala naman silang nakikitang tao. Agad daw silang nagsindi ng kandila at nagdasal. Ito na naman tayo sa sindi. Bakit yung mga nanay ang hilig magsindi? Malapit ang sa Pasko. Sa bagay. Oo, tama ang nagsindi ng ano. Yung kasi sa'yo kanina, yung nanay din yung nagsindi. Ito, nanay din yung nagsindi. Mahilig silang magsindi. Grabe. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang araw, nag-away kami ng mama ko. Pumasok ako sa bahay ng tita ko. Biglang dumilim ang paningin ko. Nagulat na lang ako nang makitang nakahawak na ako ng gunting at nagkalat ang buhok sa sahig. Naguguluhan ako. Ang naalala ko lang ay galit ako at iyak ako ng iyak. Wala akong maalalang kumuha ako ng gunting. Dali-dali ko namang tinignan ang sarili ko sa salamin. Tatakot ako nang makitang kaparehas yung style ng buhok ko sa buhok ng babaeng nakita ko. Kinilabutan ako nang bigla ako may nakitang babae sa may bintana. Yun yung babaeng nakita ko sa may hagdan. Nakatingin ito sa akin at ngumingiti. Lumabas agad ako sa bahay ng tita ko habang nanginginig yung mga tuhod ko sa takot. Pagsapit ng linggo, nagsimba ako at nagdasal. At salamat sa Diyos, hindi na muling nagpakita yung babae sa akin. Creepy na ito Na para bang may nakikita siyang entity sa bahay nila tapos nag-take over sa kanya. Dun sa parang similar dun sa may kwento mo kanina na parang ako muna. Oo. Hindi, parang yun naman gumawa siya ng parang clone nung sarili niya para maging kaibigan niya. Ito naman makipag-away siya dun sa mama niya, sa sobrang galit niya, nag-take over yung entity, no? Pero kasi 'di ba, may ganun nga na parang napag-usapan din natin to kasama yung mga kaibigan natin sila Gail na kapag mentally mentally vulnerable ka. Parang doon mo na-experience yung mga paranormal na activity. Oh. Pero yun nga, parang feeling ko nga related siya. Kasi meron kaming mga kakilala na naka-experience ng ganun and then clinically diagnosed sila. So parang feeling ko merong relation, may correlation in a way na parang kapag meron kang ganitong mental health issue, parang yun din yung time na parang susceptible or parang parang madali kang maka-experience or maging target ng mga energies or kung ano man. Bigla tuloy ako napaisip na since nabanggit mo yung mga yan, 'di ba, familiar naman tayo sa mga taong kinukuha nila yung sarili nilang buhay. What if kaya na parang sa final moment ng buhay nila naka-experience sila ng paranormal? Yung totoo na, yung masasabi natin totoo na. Kaso ang problema, parang pwede na sila sanang maging living proof na totoo yung paranormal, pero dahil nga kinuha na yung buhay nila, dadala na rin nila yung kwento nila. No?
Na parang sila na sana yung makakapagpatunay na meron talagang something di ba? Kaso nga dahil sila, hindi na nila magagawang ikwento sa iba. Kaya hanggang ngayon parang hati pa rin tuloy yung paniniwala ng tao kung totoo ba na meron, totoo ba na wala. Meron mga lalo sa mga comment section sa mga sa mga post ko na binabanggit nila na wala naman nga daw nasusulat sa Bible na na parang once na namatay yung tao, tapos na. Kukunin na somewhere, kung sa langit ba o sa ibaba, yung parang pinaka-spirit. So hindi daw totoo yung Heaven, right? Hindi daw totoo yung pasyam, 40 days. Diretso na. Oo, as in pag ganun. Walang purgatory. Meron naman, pero hindi na yung wala daw kaluluwang ligaw. So meron talaga silang lugar na doon lang sila. Hindi sila babalik sa earth. Oo, yung kunwari, yung mga na-aksidente, tapos nagpapakita-pakita na nangihingi ng hustisya. Pwede naman talaga na hindi Kasi nga di ba parang imprint na nga lang yun. Energy. Oo, imprint na nga lang yun nila. ng energy na naiwan Grabe. Ang daming tanong. At saka sabi daw nila, work of work of the devil daw yun. Yung kunwari, pag may nagpapakitang white lady, work of the devil. Tinatanong ko sa comment anong purpose Para saan? nung devil? Bakit siya magpapanggap na white lady? Para siguro i-shake yung belief ng tao. Na paano? Paano siya makakashake ng belief? Na parang Diba, natakot lang. Natakot paano? Paano siya babaliktad? Paano siya hindi dahil nga sa ginagawa niya lalo pang mapapadasal sa Diyos. Mapapadasal. Work of the devil ba 'yun? Na parang sabi nung devil, magpapanggap nga akong white lady, tatakutin ko to. Magpapanggap akong multo, takutin ko to. Lalo lang napadasal yung tao. Wala, di ba? Nonsense. Baka kaya lumabas yung multo na na kapag nagdasal ka, sasabayan ka. Para para malanse, no? Oo. Na parang, huwag ka magdasal kasi alam ko rin yan. Kaya ko rin yung ginagawa mo. Well, di rin naman nire-respect ko lang din naman yung yung belief. Oo. Pero wag dapat na parang wag ipo-push. Oo. Parang, sige, yan yung belief mo. May belief din. May tamang way kung paano makikipag-argue sa mga difference pagdating sa ideas. Pero yun nga, parang din pa rin papasok kasi kahit yung sa comment, parang may tamang way kung paano makipag-argue, may tamang way kung paano mo sabihin na dapat ganito, dapat ganyan. Parang hindi parang may civil way sa lahat. Alam niyo kung ano ang tamang way? Yung lagyan niyo ng sticker or super chat. The only way, the only right way, sticker or super chat. Kung may kung may parang kayo. Or sa GCash dito. Oo, yan. Charot. Magpa-flash sa screen. Ayan. Ako, itong kwento ko na to, hindi ko pa to nababasa. Paano mo nalaman? Hindi ko pa nababasa, pero nakita ko lang to. Tapos napansin ko na ang daming reactions dito. And yung unang line pa lang, mapapaisip ka na Sige. Okay. Ang title nito ay Silence. Ayun, Hindi. Ang title nito ay Silence. Magandang hapon. Meron akong ikukwento at tiyak na magpapatayo ng inyong balahibo. Ang mababasa nyo ngayon ay base sa aking karanasan. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jane. Mali pala boses ko. Para sa aking safety at privacy. Pinapadala ako sa probinsya ng parents ko tuwing bakasyon. Lagi akong excited pag nalalaman kong uuwi ako ng probinsya dahil makikita ko na naman ang pinsan kong itago nyo na lang sa pangalang Grace. By the way, nangyari to 4 years ago. Kapag umuwi kami ng probinsya, lagi akong nasa bahay ng pinsan kong si Grace kasi nga only child lang ako at mabilis akong mabore. Isang araw, may nangyaring kailanman ay hindi ko inaasahan. Sa mga nagdaang araw,
Napapansin kong laging tulala at lutang ang pinsan kong si Grace, kaya ako ay nagtaka. May pagkakataon ngang nahiwa ang daliri niya ng kutsilyo pero parang wala lang sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paghihiwa ng patatas habang nakatulala. Sino si Sarah? Alam kong di normal ang kinikilos niya dahil madaldal at mahilig gumala si Grace, pero napansin ko laging tahimik at nasa bahay na lang siya. Nag-alala ako sa pinsan ko kong si Grace kaya lagi akong nakabantay sa kanya. Doon na rin ako sa kanila natutulog para mabantayan ko lalo siya. Isang gabi, kami lang ni Grace ang magkasama sa bahay nila. Umalis ang mga magulang at lolo niya kaya kaming dalawa na lang ang naiwan. Gabi na at natutulog na ako nang marinig kong may humahagulgol sa baba. Nakita ko si Grace na grabing umiiyak at may hawak na kutsilyo. Kung saan saang direksyon niya tinuturo ang kutsilyong hawak niya kaya kinakabahan ako. Wala akong magawa kundi bumalik sa kwarto at magtalukbong ng kumot habang humahagulgol si Grace. Napansin kong tumigil na sa paghagulgol si Grace kaya sumilip muli ako. Nakita kong bukas ang front door ng bahay nila at wala na rin si Grace sa loob. Naiisip kong baka lumabas siya kaya lumabas na rin ako. Di nga ako nagkamali. Lumabas siya bitbit ang alaga niyang pusa. Sinundan ko siya ng palihim. Nakarating kami sa gubat. Ang sangsang ng amoy. Tumigil sa paglakad si Grace kaya naman nagtago ako sa likod ng mga kawayan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang ginagawa niya. Nakita kong naging kulay puti ang mga mata ni Grace at naglalaway ang kanyang bunganga. Kinagat niya ang alaga niyang pusa at pinutol ang paa nito. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Natakot ako sa ginawa niya. Pinutol niya ang paa ng pusa niya at kinain ito na parabang kumakain lang ng binti ng manok. Pagkatapos niyang balatan at kainin ng buhay ang alaga niyang pusa, naglakad siya ulit patungo sa loob ng gubat. Hindi ko na siya sinundan sa sobrang takot ko. Nang makalayo na siya, kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay nila. Umakyat ako sa taas at nag-lock ng kwarto. Halos mapaiyak ako sa sobrang takot. Dali-dali akong humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Makalipas ang ilang oras, napansin kong may naglalakad paakyat ng hagdan kung nasaan ang kwarto na tinutulugan ko. Natakot ako kaya naman bumilis ang tibok ng puso ko. Pero mas lalo akong kinabahan nang pilitin nitong buksan ang pinto. Iniikot niya ang doorknob at katok ng katok. Narinig kong nagsalita si Grace. "Jane, ako to. Pakibukas." Wala akong magawa kundi magkunwaring walang nakita. Pinunasan ko ang pawis ko at binuksan ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang mga mantsa ng dugo sa pantulog niya. Tinanong ko siya, "Saan ka galing?" "Diyan lang," nagpahangin ang sagot niya. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang nakakakilabot na pangyayaring ito. Kung paano niya kinain ng buhay ang pusa at ang puti niyang mga mata. Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung ano man talaga yung nakita ko. Di ko rin alam kung gugustuhin ko pang umuwi sa probinsya ulit. Pagkaalis ko sa probinsya, naririnig ko kanila mama na may mga hayop na brutal na binabalatan at kung makita mo man ay kulang-kulang na ang parte ng katawan. Napapaisip ako na sana hindi ko na lang siya sinundan. 4 na taon na ang nakakaraan nang mangyari ito at hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung kailan masisira ang katahimikang ilang taon kong binuo. Yun lang. Kwento. Ano nangyari kay Grace? So ano yung aswang siya? Oo, walang closure. Pero hindi normal naman daw nung umpisa Oo. Tapos naging ganun na lang. So parang feeling ko baka aswang talaga yung pinsan niya. Tapos doon niya na lang natuklasan. Doon niya nalaman. Pero syempre, di ba kapag family member, hindi naman siguro siya bibiktimahin. Pero pusa,
Amazing. What a pussy. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing. Kinain niya ang pusa niya. Muntik na ako matawa kanina. Buti napigilan. Kinain niya ang pusa niya. Cannibalism. Oo. buti nga ano eh. Grabe no, flexible. Pero may mga ganyan talagang mga aswang stories na parang kung isipin mo parang weird. Pero feeling ko naisip niya na rin na aswang yung pinsan niya. Oo. Pero bago lang yun. Tsaka Paps, yung mga kwentong aswang naiiba-iba per province. Oo. May ano bang mga differences na nakikita mo? Hindi, doon sa pinapasa, ano yung pinapasa? Ano yung alam mo na pinapasa? Bato. Bato, di ba? Pero sa ibang Sisiw? Sisiw, no? Buhay na sisiw. Sa mga Paano yun? movies Ang laki nun eh. Oo. Ang napanood ko, yung pinaka-memorable sa akin, yung sa ABCs of Death. Yung parang ipapasa, parang nag-aaway yung mga magkakapatid ba yun? Eric Mati yan eh. Oo, Eric Mati yun. Parang nag-aaway sila, yung mga magkakapatid, kung sino ba yung kukuha nung yung next. Or ayaw ibigay ng nanay nila. Pero ano mo ng letter yan? H ata yan, no? Heirloom? O tama? Hindi. Parang. Sige, alalahanin mo yung story. Basta parang, hindi ako sure kung ayaw ibigay ng mama nila yung bato. Or, nag-aagawan sila kung sino. Tapos, basta makikita mo doon kung ano yung at what lengths kaya yung ability ng aswang. Kasi doon parang, hanggat hindi nakukuha yung bato, hindi siya hindi siya namamatay. Up to the point na merong ginawa sa kanya, tapos buhay pa rin siya. At saka panoorin nyo. I is for invincible. Sasabihin ko pa lang sana na kasi, kaya pinag-aagawan kasi yun, parang immortality kasi yun, Paps. Oo. Parang habang pag nasa iyo yung bato. Pero sa mga movies like, yung Maliari, Nocibo, tsaka... Joy? Joy? Ano Joy? Nocibo. Joy. Iniisip ko pa kung pangalan ba ng artista yun nung Pinay na gumanap dun sa may Nocibo. Putek, di ko pa na Sa mga di nakagets, ulitin nyo na lang. Oo. Anyways, speaking, yung sa Invincible. Yun na nga. Kasi nga, di ba, pag napunta sa'yo yun, hindi ka mamamatay. Unless kung maipasa mo na. Oo. Kaya para may mga story na yung sobrang tanda na nung aswang. May ganun sa amin lagi dati nung matagal na. Pagka meron pag merong isang matanda sa lugar namin na hindi pa namamatay, Paps. Oo. Sinasabi na baka aswang daw, tapos ayun nga, hindi pa naipapasa yung bato. Baka nga, Meron kasi dati sa amin na nagtitinda ng palitaw. Matanda na, Paps. Parang nabanggit mo nga yan. Ay, oo. One time. Oo. Diba? Oo. Na parang ang tanda niya na Bumibili kayo sa kanya ng palitaw? Oo. Para hindi lumubog yung negosyo. Kasi pag walang bumili, lulubog yung Pero palitaw. paano kung niyayanggaw pala kayo, no? Oo, no. Doon nga rin kami na parang umiiwas. Tapos parang may instance pa yun na nagkaroon ng mga buwan na wala. Hindi na siya dumadaan. Tapos napaisip na kami na, baka nategi na. Kasi matanda na, Pops eh. Tapos siguro after ilang nung nawala na sa isip namin, bigla nakita na ulit na naman namin. Malakas pa. Siya ulit? Oo. Titinda ulit ng palitaw. Baka nag-regen konti. Siguro nga. Or baka ganun talaga yung business. Lulubog lilitaw. Na parang minsan andyan, minsan wala. Di ba? Ayun. May kwento ka? Last na kwento? Meron ako dito. Pero naalala ko lang bigla na ang nakakatakot na part nito is mamaya, baka pagpa-uwi ko, makita ko siya. Ay, dun ba talaga sa mismo? Akala ko sa ibang lugar. Hindi, dun sa amin talaga mismo. Okay. Kasi si mama pa yung parang yung pagkahilig ko kasi sa horror, kay mama ko talaga nakuha eh. Na parang siya yung mga nagfi-feed sa akin dati nung bata pa ako ng mga kwentong katatakutan. Kahit yung mga urban legends, sa kanya ko lang din narinig. Na parang siya yung gumawa ng issue ng, yan si nanay, siguro yan? Ganun. Yung mama ko ganun. Siya talaga yung mahilig sa horror na parang... Shoutout sa'yo, tita. Oo, yun. Na sa kanya ko nakuha yung pagkahilig ko sa horror.
Yan. Anyways, ito, ang abandonadong eskwelahan sa Ilocos. Anong hayop yung makikita Sa Ilocos? Ilocos? Dinosaur. Yun. Ilocosor. Ilocosor. May nakakatawa akong joke na narinig dyan sa dinosaur. English joke siya. Pero hindi ko na siguro babanggitin dito kasi baka makancel. Pero kung pilitin nyo ako, sasabihin ko rin. I-comment nyo kung gusto nyo marinig yung dinosaur joke na yon. Ay, hindi, alam ko na. Kung curious talaga kayo, sali kayo sa aming community. Yes. I-reveal ko dun sa JC. Kasi parang Too risky to share. Too risky to share. Oo. Pero natawa ako nung narinig ko na parang alang galing. Ito na, punta na tayo dito sa abandonadong eskwelahan sa Ilocos. Ang kwentong ito ay karanasan ko siya. So, kanina karanasan lang ng tito niya. Ngayon naman, inamin niya talaga na siya. Actually, hindi ko alam kung magiging mahaba tong story na to or maikli lang. Silipin ko. Hindi, maiksi lang. Okay. So ito na nga, year 2018, umuwi kami ng tito at tita ko sa Ilocos para dalawin ang papa ko na nakahimlay doon. Siyempre, probinsya niya yon at doon siya lumaki, kaya doon niya napagdesisyonan na ilibing. Habang binabaybay namin ang daan papuntang Narvacan, huminto kami sa isa sa mga eskwelahan para sana magpalipas ng gabi dahil alauna na din ng madaling araw. Hindi namin alam na yung eskwelahan na yun abandonado na pala. Kaya naman habang nagpapalipas kami ng gabi doon, dahil balak din namin magpatuloy sa biyahe ng mga bandang 4:00 ng madaling araw. Alayo nun ah. Alayo nun, wait lang. Hindi, pati alayo nung pagkakakonstruct ng sentence ah. Basta yun, naisipan nila na stay muna doon sa may abandonadong school. Nakatulog agad ang tito ko noon at tita ko at yung mga pinsan kong katabi ko sa backseat. So ibig sabihin, nasa may kotse pa rin pala sila. Kumbaga, nagpark lang sila doon sa may school na abandonado. Akala ko naman talagang buwaba sila tapos nag-bonfire, nag-tent. Nang mahimbing na ang tulog ng mga kasama ko sa kotse ay napalingon ako agad sa bintana dahil may isang bata na kumakatok. Naka-uniform ito at sa pagkakaalam ko doon siya nag-aaral sa eskwelahan na yon. Ang nakakapagtaka dito ay wala namang tao at pasok nung araw na yon dahil gabi na at pasado alauna na. Kaya ang ginawa ko, binaba ko ang cellphone ko at pinatay iyon. Sinalpak ko kaagad yung earphone ko at nagtulog-tulugan ako. Play dead. Oo. Ang purpose niya daw noon is para malaman niyang tulog yung mga tao doon sa may loob ng kotse. Nilak naman ng tito ko yung kotse. Eto na. Nang maramdaman niyang walang nagbaba ng salamin ng kotse ay umalis to. Kumbaga yung bata daw na kumakatok sa kotse nila, nakita niya eh. So ang ginawa niya, nagtulog-tulugan siya para nga naman may isip ng bata na kumakatok na, ay tulog yung mga nandito. Kaya nung napansin ng bata na walang nagre-response dun sa loob ng kotse, umalis na daw. Ito na. Umalis daw yung bata, kaya ang ginawa ko ay tumingin ako sa bintana at nakita ko siya mismong tumagos sa gate na nakalak. Puro tagusan yan. Oo nga eh. Kanina tumagos, ngayon tumagos na naman. Sabi ko, putik, ano yun? Kaliit na bata tatagos sa pinto. Kaya ang ginawa ko, natulog na lang ako ulit. Bandang 5:00 pasado yung medyo maliwanag na at may naglalako na ng mga pagkain. Nagpasya ang tito ko na magpatuloy na kami sa pagbiyahe. Pero naisipan ko munang bumaba para sana bumili ng makakain namin. Napagpasyahan kong silipin ang gate ng eskwelahan at nakita kong nakalak nga ito. Paps, akala ko sasabihin dito may naglalako ng palitaw. Tapos doon pala sa inyo nangyari yan, no? Kinabahan ako no?
Ano ba? Andito na naman tayo. Pupunta na naman tayo sa sa eskwelahan na dating sementeryo. Oo, parang gano'n na naman yung kwento. Pero Parang- bata. Oo. Oo nga. Doon sa speaking, abangan nyo rin pala yung isang episode namin sa Sa kay Stanley? Oo. Ayun. Kaya din pala kami nandito dahil na-invite kami na maging guest sa podcast ni Sir Stanley Chi Mm-mm. na ano yun? Underpaid. Underpaid. Oo. Yan. Nagkwento kami ng mga stories Horror stories Horror na stories, na related sa office. sa office. Since Yes. yung Underpaid podcast is parang about sa empleyado topics parang mga ganyan. Tapos ayun, nabanggit din doon na parang bakit daw madalas daw bata tsaka babae ang multo. Hindi, lalaki. Batang lalaki. Oo, batang Kasi lalaki. Junjun, di ba? Oo, batang Junjun. lalaki. Tapos pag adult naman, babae. Babae. Ba't kaya walang babaeng multo na bata? Junjun. Kung Junjun ang lalaki, ano ang babae? Hindi ko alam. Si Gina. Junjun. Gina. Pero meron din naman mga batang multo na babae, Sa diba? Ghost Ship. Oo. Sa Ghost Ship, yung bata yung... Oo. Tsaka parang feeling ko nga mas nakakatakot ang batang babae na multo kasi makikita mo yung dress, di ba? Oo. Nakadress. Oo. Tama. Naalala ko tuloy yung isang... Ito na naman ako sa Lost Media. Isang episode ng Lovely Day na hindi ko makakalimutan yun kasi natakot ako dun eh. Paano Parang yung takot? pumunta sila sa isang abandonadong hotel tapos habang kumukuha lang ng shots yung cameraman. Hindi ko alam kung marketing emerald lang to May Pero- tumakbo? Hindi, ang ganda kasi Paps, ang ganda ng shot na syempre abandonado, parang yung mga concrete na mga poste. Alam mo yung kunwari ito yung concrete ba? Pagpan ng camera ng gano'n. Alam mo yung parang may sumilip na gano'n. Tapos bumalik? Oo. Pero yung silip niya, Paps, hindi silip. Whole body, pero nakatalikod. So, ang kita Malinaw? Oo. So, ang kita mo, yung lugay ng buhok, yung lagpas ng dress ng bata. Kumbaga parang, Nakatayo? ang ganda nung ang ganda nung animation niya. Parang gumanon, tapos bumalik. Mala Pixar na. DreamWorks. DreamWorks yan. Hinahanap ko rin yan. Episode yan ng Lovely Day. Hindi ko makakalimutan Ako may yan. napanood naman ako, Paps. Sa Magandang Gabi Bayan ko to napanood eh. Yung parang... Kala mo na malikmata ka, no? Oo, kala ko. Yung nagpapan, tapos may babae or bata na tumakbo na itim lang. Sa MGB yan. Sa MGB, ayun. Medyo kinakabahan na ako dito dahil namamatay na yung mga ilaw. And parang feeling ko nasa 1 hour mark na rin tayo. Oo. So yun, siguro i-end na namin tong episode na to. Pero before tayo mag-end ng episode, kung hindi pa kayo naka-follow, naka-subscribe sa YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, ano pa ba? Wala, yun lang. Sa 4 na platforms ng The Red Door Podcast PH. And gusto nyo pa makarinig ng mga horror stories, mga urban legends, or anything na related doon, make sure na naka-follow kayo and naka-subscribe. na ano pa kayo, no? Tapos, nga pala, yun. Ipupush ko lang, popromote ko na kasi meron akong page na ginawa. Ang pangalan niya is Tito Ian Lee. Ay, oo, bago. Hindi, bago. Wino-work ko ang konti ng followers nun, pero kung nakikinig kayo and gusto nyo ng mga movie reviews or kung ano man na mga entertainment related, follow nyo ako kasi Ayan, ilalagay ko sakto sa may description yung bagong page. Silipin nyo dyan para hindi na kayo mahirapan, nandyan na yung direct link. ayun. Ikaw? Ayun, Tito James Zoo pa rin sa lahat. Lahat ng platforms. Oo. Ayun. Nga pala, ayun, syempre nakikita nyo dun sa likod. Ito. Maraming salamat sa The Pod Network Entertainment for letting us use this studio and sa lahat ng mga staff na nandito for helping us. Correct. And maraming salamat din kanina kay Stanley Chi at saka kay Zar na nag-invite sa amin para Yes. maging guest sa kanilang podcast. Ayun. Yun lang. So, I guess, ando na tayo sa part ng podcast na kailangan muna nating magpaalam dahil
Yun. Sarado na to. Hindi, actually Oo. sarado na. Ayoko masaran dito dahil mukhang Uwian na. nakakatakot. Kanina parang namamalikmata, parang namamalikmata na kami kanina na akala namin may dumadaan. Ayun. Ayun guys, so magagawa na natin ulit to Oo ng nga. mas maayos. Ako nga pala si Tito Ian Lee, And ako naman si Tito James Zu at kami ang The Red Door Podcast PH. Yun lang guys. Bye. Follow, subscribe, comment, like. Yun. Yun lang. Bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.